Sabi ng Commission on Human Rights, mga kababayan, ready daw sila to assist President Bongbong Marcos should it cooperate with ICC over drug war probe. What? Wag po, mahal na Pangulo. Wag kayong wag kayong pasusulsul dyan sa sinasabi. Huwag kayong naniniwala dyan sa sinasabi ng Commission on Human Rights. Patibong po siya. Yung CHR po, agent ng mga kabalot, yung loyalty niya, hindi man sa bansa natin, ang loyalty niya doon sa mga mga foreign entities. Di ba? Yung mga globalista, laging anti-government itong mga... Pero nagsisweldo sila. Nabudol tayo nung panahon ni Kurikong yan, mga kababayan. Pinanganak itong Commission on Human Rights. Mga dilawan po yung naglalang niyan. Bakit? Yung mga dilawan po allied with the United Nations. Yung mga organs ng United Nations, allied po sila. Yung agenda ng United Nations na globalist agenda, yun ang pinupost nila. Ayun din po yung mga dilawan. Kaya makikita ninyo yung posisyon ng mga dilawan at sa ng mga globalist. Parehas po. O ngayon, gustong ibitag yung ating Pangulo. CHR, ready to assist Marcos should it cooperate with ICC over drug war probe. What? Anong assist na sinasabi ninyo? Sabi ni Secretary Remulla, you're not welcome here. Kaya nga umalis na yung Pilipinas kasi hindi kumbinsido yung ating mga mamamayang Filipino sa ginagawa ng International Criminal Court. Grabe yung pangingialam nila. As in, sila na yata yung gobyerno rito. Di ba? Inutil na yung mga national governments. Ang gusto nila, sila ang gobyerno. Pwede ba yon? Hindi yun maaari. Mga kababayan, we have our sovereign, we are a sovereign country. And we are a sovereign Filipino. Na dapat, mga kababayan, yun ang ating pinaninindigan as it is enshrined in our Constitution. May sarili tayong konstitusyon at walang hindi totoo yung mga sinasabi nila that we have a dysfunctional courts. Wala. Lahat lang nila yon na haka-haka, mga kababayan. Sinisiraan lang tayo nila. Instead of hostility, the Commission on Human Rights invited the administration of President Bongbong Marcos to see the International Criminal Court decision to reopen the drug war probe as an opportunity to ensure accountability. What? So dito sa ating bansa, lumalabas, walang accountability. Yung International Criminal Court lang ang may accountability doon. Dito wala. Di ba insulto yon sa ating pagiging mga Filipino at independent country? Lumalabas, inutil lahat ng mga agencies natin, including the courts. The ICC Pretrial Chamber 1 recently authorized Prosecutor Karim Ahmad Khan to proceed with the suspended investigation into the crimes against humanity allegedly linked to the deadly anti-narcotics campaign of former President Rodrigo Duterte. Ito yung mga kababayan na nakakalito. Kung bakit ito mga international agency, imbes na kumampi sa rule of law, sa legitimate government po, ang kinakampihan po nila, yung mga violators of the national laws. Saan ka pulutin yan?
Kinakampihan nila yung mga suspected criminals, yung mga involved sa droga. Kaya, hindi mo man masisisi yung mga tao sa atin, mga kababayan, na baka niya kasi negosyo nila yung droga. What? Pag kayo po, mga kababayan, nag-imbestiga, nag-research ng medyo malalim, masasya kayo sa mga madidiscover ninyo. Mako-confirm po lang yung mga pagdududa ninyo. What? And then, sasabihin niyo, kaya pala ni Mr. Maravillas, tama ka. Kaya pala niya, kampi sila, imbes na kumampi sa legitimate government, ang kampi nila, yung mga kriminal. What? Kampi sila sa mga suspected criminals. In the interest of justice, ito ang ginagamit nila, human rights. Justice in human rights lagi. Mga kababayan, ang bukang bibig nila. Pero yung injustice na ginawa ng mga suspected criminal sa mga mamamayan, wala yon. Wala silang paki doon. Di ba ganun po ang nangyayari? Pag mga authorities, police, halimbawa, nalagay sa alanganin yung buhay nila, namatay, etc., wala silang paki. Pero pag mga suspected criminal, sinahabol nila yung mga authorities, pati yung presidente, na lumalaban po sa droga, gusto nilang i-prosecute. Saan ka pulutin ang klaseng prinsipyo at paninindigan, mga kababayan? Di ba masyadong baliktad? Dapat doon sila, mga kababayan, kumakampi sa rule of law. Sa mga authorities, doon sila dapat. Pero ang ginagawa nila, ang pinipersecute nila, pinoprosecute at pinipersecute, iniipit nila, yung gobyerno mismo. Bakit ganon? Pinaliwanag ko na sa inyo noon pa na ang rason yan, they want to destroy national government to establish the international world order, the new world order. One world government kasi yung gusto nila. Yun ang pinopost nila, mga kababayan. Maniwala kayo sa hindi. Isabihin pa ninyo na this is a conspiracy theory. Sasabihin ko sa inyo, point blank, it is really a conspiracy. But it's not a theory. It is a conspiracy truth. Sa buwatang totoo. Hindi nila ito tinatago. Alam mo nga ito ng Pangulo, the so-called New World Order, nabanggit nga niya. You see? Kaya lang yung ating Pangulo ay naglalaro lang po. Pag hindi po, baka mamiligro. Kaya yanan na natin yung ating Pangulo na maglaro-laro pag may time. Di ba? So sabi rito, in the interest of justice and accountability daw, CHR urges the government of the Philippines to view the ICC pre-trial chamber. So, kampi sila sa ICC. Hindi sila kampi sa judicial system natin. Pero nagsisweldo sila galing sa taxes ng mga Filipino. You see? Kita ninyo kung anong uri ng mindset mayroon sila po. To fulfill President Ferdinand Marcos Jr.'s earlier commitment in ensuring a high level of accountability for human issues in violations during his term. Sabi po ng Commission on Human Rights. Let this development be a chance for the Philippines to demonstrate openness and transparency as part of the Fraternity of Nations. Kita ninyo? And sinusulong nila yung Fraternity of Nations daw. That values human rights in the rule of law. Ang ibig ninyong sabihin, pag International Criminal Court, sigurado yung human rights doon, pinoprotect. Sabi nga natin,
pinag-iinitan nila yung mismong war on drugs dito sa ating bansa na nilalabanan yung masamang bisyo, yung binibiktima ng droga. War on drugs yung pinag-iinitan nila. Ang pag-initan ninyo, yung actual war in Ukraine and Russia. Yun ang pag-initan ninyo. Yung gera sa Middle East, iyon ang kalkalin ninyo. Bakit hindi niyo kalkalin yon? Yung gera doon sa Africa, ang daming mga nangyari doon na mga patayan. Doon kayo mag-concentrate. Yon actual shooting war yon. At ang daming namamatay doon at nadidestroy na mga properties, mga buildings, etc. Mga bahay. Pero silensyo sila. Yan ang punto natin. Tapos dito sa war on drugs, yun ang yun ang ayaw ninyong tantanan. Diba? Yun ang nakakalito mga kababayan sa uri ng mga bangga-bangga ninyo, mga paninindigan at pananalita. Sino maniwala sa inyo? Kaya sabi ni Secretary Rimolya, you're not welcome here. Wag kayo po, Mr. President, magpapauto dito sa mga pinagsasabi ng mga taga-Commission on Human Rights. CHR acknowledges that there are present efforts being done by the current administration of President Ferdinand Marcos Jr. in improving the human rights situation in the country. Yun naman pala. So bakit natin pinipilit na yung iba pang agencies outside the agency, outside of the country, foreign power, yung mangialam dito sa atin? 'Di ba? So sabi po dito, when warranted, the ICC investigates and tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community, namely genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. O yun sa di ba sinasabi ninyo? War of aggression yung ginawa ni Putimtim. O bakit hindi ninyo i-try siya, Kasuhan si Putimtim. Hindi ninyo kasi kaya. Yung Pilipinas, kinakaya-kaya ninyo eh. Si Putim, hindi naman ninyo kaya. Yung Amerika, hindi man ninyo kaya. Ayaw nga ng Amerika. Hindi kayo iniintindi, ini-snub kayo. Ayaw namin na mag-member dyan. Kaya tayo din, mga kababayan, kung umalis tayo, may punto tayo kung bakit tayo umalis. Di ba? Kaya sabi ni Rimolya, ICC not welcome to Philippines to probe killings in illegal drugs operations. Mabuhay ka, Secretary Rimolya. Post mo yan. Nasa likuran mo yung mga mamamayang Filipino. Maganda itong mga sinasabi po ninyo. Huwag pa pressure dito sa mga kalaban ng gobyerno. The Department of Justice Secretary Crispin Rimolya declared that he will not welcome the International Criminal Court to the Philippines to conduct an investigation. Palayasin ninyo, magpupunta rito, i-deport ninyo. Rimolya held the press conference to respond to reports that the ICC's pretrial chamber will resume its probe on the killings that took place from November 1, 2011 to March 16, 2019. Itong style nila, November 2011, panahon pa ito ni Panot. Pangbitag lang po nila ito para isipin na hindi man talaga nila target lang si Digong. What? Yung war on drugs niya, 2011 2016 si President Digong. Kala nila, maisa nila,
The Philippines withdrawal from the ICC took effect on March 17, 2019 after its notification was sent to the International Tribunal in 2018. Wala man silang magawa po. Wala man police power sila. Pwede silang mag-order sa kung sinong armed forces para hindi man po. Lahat ng daldal. O, di ba? Lalo't tayo mga kababayan, hindi na member, lalong nawalan sila ng poder. They don't have that. Kaya magaling yung naging desisyon mga kababayan ng ating dating Pangulong Digong na umalis tayo as member, nag-withdraw tayo as member. Di ano pa, tapos na. Pero nagpipilit yung mga ulupong. Kahit hindi tama, against their charter po, nagpipilit pa rin. Ganon sila. Kangaroo court po yon. Ang batas doon, sila lang, sila nag-uusap, makikita ninyo yung mga actions nila. Kwento-kwento ng mga kalaban ng gobyerno, yun ang pinapaniwalaan nila. Pag gobyerno, duda sila palagi. So nagpaliwanag na tayo sa kanila. Ayaw nilang maniwala. Duda sila lagi. Saan ka pulutin niya na ganyang sistema mga kababayan? One-sided lang po. Laging pinakikinggan po, may weight lagi yung yung statement ng kalaban ng gobyerno. Pero yung gobyerno, ayaw nilang makinig. Laging duda sila. What? Definitely, I do not welcome this move of theirs, and I will not welcome them to the Philippines unless they make clear that they will respect us and disregard. Sabi po ni Remulla, I will not stand for any of these antics that will tend to question our sovereignty or our status as a sovereign country. We will not accept that. Sabi ni Remulla. He lamented that he could not understand why they insist on entering the Philippines in spite of the fact that we are no longer member, and that the principles here is the issue of complementarity. Yan naman nila yon. Yung mismong regulasyon nila, mismong rules nila mga kababayan, yun ang bina-violate nila. Mismo yung charter nila. Kita ninyo? Complementarity means you do not cross each other's jurisdiction. Yun ang ibig sabihin. Wala silang karapatan na mag-cross ng jurisdiction. Unang-una, hindi na nila tayo sakop. Hindi na tayo member eh. So anong pakialam mo sa isang bansa na hindi mo member? Hindi man kayo rekonosido na namin. Just like America and Vatican City and Russia, hindi ninyo makompel kasi hindi man member. Di ba? Ganun yon. At hindi talaga sila nag-member kasi alam nila na it is a trap. Bakit naman nila gagawin na i-trap nila yung sarili nila? Bakit yung trap? Sila din yan may gawa niyan. Sila yung author, yung Rome Statute na sinasabi. Sila yung author kasi alam nila na mali. Ang gusto lang nila, yung mali gawin nila sa iba. Pero hindi pwede sa kanila. O ganoon. Hindi pwede sa kanila. We just realized there are no other signatories in the ICC, in the ASEAN nations, sabi po ni Remulla. So, yung mga member na countries ng ASEAN, wala man ng signatory. Lahat ayaw sa kanila. He explained that the ICC goes to countries which have no functioning government, no functioning legal system, no functioning dominant military force. O yun ang yung mission nila. Yung failed state, yun ang pakialaman ninyo. Walang functioning na gobyerno,
Walang functioning na legal system. Walang functioning na military force. Doon kayo. Pero dito sa mga bansa na tulad natin, lahat nagpa-function. Kaya wala kayong karapatan na pumasok dito. I think the world knows that we are a functioning country with a functioning judicial system. This is an irritant that just came in. Remulla said he will be conferring with Solicitor General Medardo Guevara on what actions the Philippine government will take. I will speak to the Solicitor General about the course of action that we will take as a country here. Also, Remulla said he has yet to speak with President Bongbong Marcos about the issue. On the other hand, Remulla assured that the country is not closing the doors to dialogue. We should open a dialogue again with them, but we will not accept impositions on our country. Yan ang Justice Secretary magaling. He pointed out that as a country, we are doing what it takes to fix the system. So yun po mga kababayan. Yung mga pabor man lang po dito, alam na ninyo, mga dilawan, yung mga militant, the same group na laging nanggugulo po sa ating bansa. Kaya wag na natin silang pagpapapansinin po. Hindi man siya gagawa ng mabuti. Di ba? Baka lang gusto po ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Ultimax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Okay po? Yung mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.